So magandang oras mga sangkay. Pandaigdigang update muna tayo ngayon sa ating vlog, no? Kamustahin po natin yung Japan na kung saan dinaanan umano ito ng napakalakas na bagyo sa taong 2022. Ito daw po ang sinasabing malakas na bagyo sa taong to. Ngayon mga sangkay, check po natin yung mga videos kung ano po yung naging resulta. Okay? And hopefully na okay po sila doon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, gawin po muna ng lahat ang pinakamahalagang batas ng Solid Sangkay ang ilike ang video na to. At para marami pong mga kababayan natin ang makakita, makapanood sa ating video. Alright? So, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So, eto nga mga sangkay, naintriga ako sa nangyari sa Japan. May mga nakita po akong video tungkol po sa naging ganap ng malakas na bagyo umano na dumaan doon. At ito po, mga sangkay. Nag-research tayo at ito po, may mga nakita po tayo mga sangkay gaya nito. Japan may collapse. Grabe naman to. Ito daw pong bagyo is the most powerful hurricane of the year. Ito naman, Typhoon Hinomore strikes Japan, heavy rain and strong winds in Okinawa. Okay. At ito naman, destruction is happening in Japan. Alright. Mukhang legit naman mga sangka itong mga video. So, try natin panoorin ito kung ano nga ba ang naging ganap sa malaking bagyo daw na ito. Ayan. So, grabe naman. So, ito daw po ay doon sa Japan. At ito daw po yung makikita po natin na napakatindi po ng hangin. Hinamner is slowly moving toward Okinawa from its current location to the south of the prefecture, with stormy weather set to hit on the weekend. So, ganyan po yung lakas niya mga sangkay. Ito na daw po yung pinakamalakas na bagyo sa taong to Typhoon is forecast to approach the Sakishima Islands, which include Miyako and Ishigaki Islands, on Saturday evening. Guys, ito ba yung Ito ba yung itong name niya? Ito ba yung international name ng bagyong ito? Kasi may nakita po akong update tungkol sa isang bagyo sa Pilipinas. Ang pangalan po, Henry. Okay? Pero dito, nakalagay, Hinamnor. Yung name ng bagyong ito. Siguro ito yung international name niya. With the Meteorological Agency warning of strong gusts and high waves for the southernmost prefecture. Sakit sa tenga. Wait lang. Mabayan natin. As of noon, Hinamner was located around 320 kilometers south to southeast of Ishigaki Island. So, yan po. Makikita nyo mga sangka. Ito daw po yung mata ng bagyo. It had an atmospheric pressure of 935 hectopascals at its center and was packing winds of up to 230. Grabe yung lakas, oh. It is expected to move north into the East China Sea from Sunday through Monday. So, ayan, makikita nyo, wala na po halos makita na building and sa daan. Kyushu on Tuesday. The typhoon, the 11th named storm of the season, is expected to pack winds of up to 234 kilometers per hour. Okay. Check naman po natin yung ibang mga video. Like this one. Ito. Typhoon Hinamna is the first super typhoon of this season and the strongest Ang kulit ng nagsasalita dito eh. Parang tinatamad. tropical
cyclone of the year Ano daw? and the strongest tropical Typhoon Hinnamnor is the first super typhoon of the season and the strongest. cyclone of the year. Ayan, no, makikita po natin sa actual video na talagang Typhoon Hinamna. Malakas po yung tama. Kada. to. Ano to? Ito na ata yung mga pinagalo-halong video. It continues towards Okinawa, Japan. Parang mixed video na po ito. Yung mga nakalap ng ibang mga nakatira doon sa Japan. Typhoon will cause So kaya po natin ginagawa ito mga sangkay na pinapakita po natin yung mga ganitong klaseng pangyayari sa iba't ibang bansa para po updated po talaga tayo. Hindi lamang po sa mga critical na nangyayari sa Pilipinas, kundi maging sa mga nagaganap po sa bansa o sa ibang mga bansa. Gaya po nito yung Japan, no? Makikita po natin na napakalakas nga talaga ng bagyo. Fukushima Islands. So dito mga sangkay, yung bagyo, kahapon medyo malakas din naman pero iba po yung lakas dito sa Japan. Islands could get up to 300 millimeters of rain. So ayan po, makikita po natin yung hangin at saka ulan ang nagdadala sa bagyo na ito. Na talagang napakatindi, oh. What South Korea? Ay, grabe yan, oh. Halos wala na po talagang makita sa labas. Up to 300 kilometers per hour. There will be disruptions to the energy and commercial sectors. Okay, check naman po natin ito pang video. Diba? Mas okay na mas okay talaga na updated din po tayo sa ibang mga bansa. Kasi pag puro lamang po tayo mga problema sa Pilipinas, wala. Super Typhoon Hinamner, the strongest global storm of 2022, is sitting just south of Japan's Okinawa Island with sustained winds of 257 kilometers per hour. So ito nga talaga daw yung pinakamalakas. According to Japan Meteorological Agency, the storm will further move northward to approach the island over the weekend. Typhoon Hinamner is the Grabe na yun. 11th Kawawa tropical naman yung storm motor, of oh. 2022 that has developed into a typhoon and has been classified as violent by the Meteorological Department in Japan. Meanwhile, Okinawa flights have been disrupted by the storm, with many airlines suspending operations over the region. Officials have advised residents to stay alert for the likely event of evacuation owing to violent winds and flooding in low-lying areas through Saturday. The agency forecast winds of up to 108 kilometers per hour for Okay, mga sangkay, actually, isa lamang po ito sa nagaganap na malalaking bagyo. No, may iba pong mga lugar sa ibang mga bansa na talagang matindi po yung tama ng mga pag-ulan. Pero, sinasabi po dito na ito daw po yung pinakamalakas na bagyo. Pero kung makita po natin yung Pakistan, yung India, yung Amerika, nako po, lubog na lubog. Okinawa on At ang malupit, hindi po itong bagyo yung tumama sa kanila. Parang hindi po kasing lakas na ito. Friday and up to 252 kilometers per hour on Saturday, with swells of up to 7 meters on Friday and 10 meters on Saturday. Forecasters are indicating that Buti nga sa Pilipinas mga sangkay, hindi po talaga ito tumama sa
kalupaan. Typhoon might head for South Korea or southern Japan in the first week of September. Ito naman, kuha po ng ibang Wind mga speed around its center is 144 kilometers per hour, with gusts of 216 kilometers per hour. So, makikita po natin na sobrang lakas nga talaga ng bagyo na to. The typhoon is expected to come very close to Okinawa's Sakishima Islands, including the islands of Ishigaki and Miyako, through Saturday evening. Weather officials have issued a hurricane warning. Naalala ko tuloy yung yung undoy. Pinagsamang pinagsamang hangin at saka ulan. On Saturday and Sunday, while Hindi undoy, Yolanda. Yung pinagsamang matinding hangin at matinding ulan na nag-cause ng malaking damage po talaga. Well, Shima Islands is 70 millimeters. Residents are advised to remain on high alert for landslides, flooding in low-lying areas and so overflow. mga sangkay, ito po yung update sa Japan. At dito sa Pilipinas, medyo okay naman po tayo. Kaya nga lang sa ibang mga bansa na tinamaan po talaga ng bagyong ito. Kasi, talagang dumapo po sa kanilang kalupaan. 142 households to evacuate. Meanwhile, the CWB Central Weather Bureau has issued a warning for Typhoon Hinamner as it approaches the waters of southeast and east Taiwan, Friday, September 2, 2022. Alright, mga sangkay, ito po yung update sa Japan sa bagyong ito na sinasabing ito na daw po ang pinakamalakas na bagyo sa taong ito. Pero tingnan nyo naman mga sangkay, hindi pa naman natatapos ang taon, di ba? Nasa 2022 pa rin po tayo at pa lang po, September pa lang. So marami pa pong buwan ang dadaan. So hindi natin alam kung may mas mga malalakas pang bagyo ang papasok, but let's pray na maging safe po ang bawat isa, lalong-lalo na po dito sa ating bansa. Natural po na lagi po tayong dinadaanan ng mga malalakas na bagyo, pero hindi pa rin po yun rason para maging okay lang tuwing may bagyo. Kailangan po lagi po tayong handa. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.